Isang magandang araw na naman sa inyo lahat mga ka-J lovers. So, pasensya na kayo kung bihira tayo mag-upload. Busy lang po kasi maglilipat na kami ng shop. So, kaya ganito, hindi tayo nakakagawa ng video. Madaming ginagawa. So, problem nito, wala siyang display dito. Pero pag tinis mo yung output, meron siyang output. Kaya lang, minsan naglo-low. So, yan ang aalamin natin. So, papakita ko lang sa inyo na lilipat na kami ng bagong shop pala. So bali dito mga ka-J lovers, tingin nyo wala na ako ditong eskaparate. So lagayan ng mga parts. Tingnan nyo, wasak-wasak yung mga ano natin, yung mga paninda. Hindi nakaayos kasi lilipat na kami ng pwesto. So alis na kami dito. Kaya medyo busy tayo mga ka-J lovers. Hindi tayo nakakagawa ng mga video. So pakalipat natin, try natin na gumawa ulit ng madami-daming video naman ulit. Yun o, kita nyo? Yun o. Giniba namin dito yung lalagayan namin ng mga parts. Nililipat na namin. So bali ito na mga ka-J lovers, yun nga yung sinabi ko sa inyo kaya kanina, yung problema nito. Buksan muna natin to. Wala siyang indicator display dyan sa segment niya. Tapos meron naman siyang out. Kaya lang ang problema, minsan parang nagdo-drop siya. So titingnan natin kung anong problema nito. So first time ko makaayos ng ganitong brand at model ng ABR, itong Omni. Yan, skip ko na lang siya. Pagbukas natin dito mga ka-J lovers, nakita ko na yung problema niya na kaya nagde-drop siya dahil sa carbon. Pero yung sa display, bakit wala siyang power, yun hindi ko pa dyan nakita. Hindi ko pa na alam kung saan yung nagkaka-problema niya, bakit hindi siya gumagana o hindi gumagana yung display. Tingnan niyo yung carbon niya, oh, grabe na. So malalaman natin good yung mechanism nito kasi pag ginalaw natin yung servo motor tapos power on natin, bumabalik siya sa naka-design na voltahe mo. So sa sinet mo na voltahe. Yan, pag umikot siya, ibig sabihin good yung mechanism niya. Yan, umikot siya, gumalaw siya. So good yung mechanism. So talagang wala lang siyang display dito mga ka-J lovers yan, no? So yan ang titingnan natin kung saan nagka-problema kung bakit wala tong ganyan display dyan. So mamaya aalisan ko na lang ang carbon yan, madali na lang yan. So ito, test natin muna dito. So AC voltmeter ang ginamit. So set natin din yung multimeter natin sa AC para matest natin kung may pumapasok ba dito na supply. So voltmeter lang naman to. Siya yung mag-detect ng ilang voltahe yung pumapasok at lumalabas. Kasi may switch button to para sa out at in. Yan. Tusok lang natin, tapos on natin kung meron voltahe pumapasok. Kaya nakasit na yung multimeter natin, plug-in natin siya. Nung pag-plug-in ko mga ka-J lovers, meron naman tayong nakitang supply niya 217. So, ibig sabihin yan yung nakasetting dito sa voltmeter ay sa transformer. So yan yung setting niya. So pwede nyo naman taasan yan. Meron dyan adjustan na pwede nyo taasan. Yan. Dahil good naman yung supply niya mga ka-J lovers na pumapasok sa voltmeter, ibig sabihin dito sa voltmeter mismo yung sira. So yan ang try natin i-repairin kung kaya natin. Pag hindi talaga, palit na lang ng bagong voltmeter. So ang ginawa ko muna dito mga ka-J lovers, syempre lilinisan ko tong. So dito nga mga ka-J lovers, sabi ko nga lilinisan lang natin yan, aalisin natin yung carbon. So minsan ginagamit ko nito yung manipis na liha. So hindi ko naman talagang dinidiin masyado baka kasi numipis na masyado tong magnetic wire. So yung tama lang, maalis lang yung carbon, okay na yan. Or pwede na lang kayong gumamit ng kung ano naman pwedeng pang alis dyan, basta maalis yung carbon para hindi masyadong mag-spark pag meron siyang load.
So ganyan lang yan, oh. Kita nyo, okay na siya, malinis na siya, oh. Dali lang tanggalin yung carbon. Tapos nito, linisan lang natin siya. Tapos titingnan natin yung voltage nito. Tapos yung ano, re-repair natin yung voltmeter niya. So yan na mga ka-J-lovers, kita nyo naman, naalis na yung carbon, malinis na. So plug in natin. Tingnan natin kung gumalaw din, on. So wala pa rin yung display, gumalaw na yung servo. Test natin yung voltahe, kung anong naka-design dito. So meron tong ano dito, board na pwede mo siyang i-calibrate or taasan yung voltahe, depende sa gusto mong design. Pero yung design ng company nito nasa 217. Yan, 217. So pwede nyo na siyang taasan o pwede nyo babaan. So papakita ko na lang sa inyo mamaya bago magtapos yung video kung saan yung pwede nyo dagdagan o pwede nyo babaan. So kung gusto nyo i-calibrate, pwede nyo gawin 220, 240, 230, depende sa gusto nyo design. So dahil okay naman yung output na, naalis na natin yung carbon. So next natin mga ka-J-lovers ay yung voltmeter. So ito palang output input na to, pag pinindot mo yung out, ang marireceive mo dyan, ang madidetect mo dun sa voltmeter, hindi yan dito, yan on, kasi steady yan. Ang madidetect ng voltmeter, yung out, yung linalabas ng regulated mo. Pag pinindot mo naman yung in, yung input, ang lalabas dyan yung galing sa source natin na kuryente. So hindi yan dun sa out na saksakan. So dun yan sa voltmeter na naka-design. Yung ito yung yan naka-design yan dyan. Yan ang voltage measure in input output. So next natin ay try natin tong i-repair. So una ko muna ginawa dito mga ka-J-lovers, syempre nag-test ako dito sa input niya na voltahe. So dalawa lang tong input na to, yan kulay red at black. Siyempre naka AC source yan, hindi yan DC. Naka AC source yan, papunta dun sa ano natin, output. So dun yan nakakabit sa output na ng transformer natin. So kaya kung ano yung siniting mo, yan din yung lalabas dyan sa voltmeter. Tapos may switch siya na pag pinindot mo yung switch, ang madidetect niya naman yung input, yung galing sa source o galing sa saksakan natin. Tapos pag output, galing yan dyan sa transformer. So nung tinis natin, ito yung parang nakita kong resistor dito na parang fuse. Akala ko nga na open to. So tinis natin yan, meron yung voltahe dyan sa red and black na yan. So kanina tinis natin. So yung tinis ko nung itong resistor na to, akala ko fusible. Pero hindi ko siya ma-read, kaya ginawa ko, tinanggal ko talaga siya. Yan, okay naman yung diode. Tinis natin yung diode, okay naman. Itong capacitor, nung tinis ko yung capacitor, wala ako na read. So ang ginawa ko dyan, mamaya tinanggal ko yan para sigurado akong ma-read ko talaga siya, ma-detect. Kaya wala tayo na read, diba, na parad. So next natin ginawa dito mga ka-J-lovers, tinanggal ko tong resistor kasi chinik ko tong resistor nang nakatanggal. So nadidetect kasi ng natin nasa 50 plus. So parang ganun din naman. So tinignan ko maigi yung resistor, talaga nilapit ko kasi akala ko fusible. So hindi ko lang pala nakita yung niya, yung color coding masyado, yung dulo, yung multiplier niya. Kaya nung nakita ko na yung multiplier, nung tinanggal ko, sabi ko ay tama naman pala yung reading nito. So habang tinatanggal nito mga ka-J-lovers yung resistor, pa-promote muna ng channel. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ang notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload na video. Then pahit na rin like button kung nagustuhan nyo. Kung sa FB page ito napapanood, papalo, palike, pa-share na. Ito na yung resistor. Yan. I-test natin siya mga ka-J-lovers. Yan. Set ko lang sa ohms. So nung una kong kasing tinignan to, yung nakalagay pa sa board, akala ko fusible. Nung tinis ko, yan, nasa 50 plus yan, 58. Kasi alam ko nasa 50 plus yan. Yung resistor, yan, 58.
So sabi ko good naman kasi hindi ko lang nakita yung multiplier niya. So 56 ohms yan yung resistor yata. So kinabit ko siya ulit dito. Yan, sabi ko good pala to kasi napagkamalan ko lang yung multiplier na parang ang baba o gold o silver, parang gano'n na pagkamalan ko, kaya akala ko fusible. So ito yung diode naman na rectifier, tinis ko, good naman siya, hindi naman siya shorted. So meron dyan rectifier na naka-bridge na, so good naman siya. So ginawa natin, binalik ko dito yung ito to, resistor ulit kasi hindi naman siya sira. Yan, okay. Yan, sinigurado ko lang na nakaibalik siya ng maigi. So next natin ginawa dito mga ka-G-lovers, nag-test ako ng capacitor tapos yung supply niya. Kasi hindi ko talaga matrace kung ano ba yung talaga yung problema nito. Baka napagkamalan ko nga, akala ko IC yung problema nito. Yung pala hindi. Yan. Sinit ko yung capacitor sa capacitor niya. So yan, naka-capacitance tayo. Yan yung nadidetect ko. 4.9 nanofarad. So ang ginawa ko, hinang ko. Yan, nakinang ko yan. Yun ang nadidetect ko. Pero pag tiningnan ko yung capacitor, wala siya nakasulat. Tingnan nyo maigi, wala siya nakasulat. Yan, wala, di ba? Kahit sa kabila niyan, ganun din. You know, wala siya nakasulat. Hindi ko malaman kung anong part number nito. Kung tama ba to na 4.9 nanofarad. Okay to kasing ano, yung diode na to. Kaya ang ginawa ko, binalik ko tong capacitor, nag-voltage check na lang ako. Kasi itong silbi ng capacitor, siya ang magiging current limiter niya. Para pumasok dun sa bridge natin, siya rin magiging parang transformer na rin siya. So parang transformerless na nga. So siya na rin magsusupply dun sa bridge na diode para mag-supply dyan sa ano, sa tawag yan, sa voltmeter natin. Yan. So niready ko na siya, naka-on, tapos nag-test tayo dito. Yan, lagyan ko muna ito kasi para matutumba. So tingnan niyo yung voltmeter na ay yung multimeter natin, naka-AC source na tayo o naka-AC na ang setting natin. Yan, naka-AC source. Mali pala yung words ko. Naka-AC setting na tayo. Yan, ulit ko pa. Yan, dinisi ko ulit. Kasi i-check ko muna yung ano, yung out ng bridge na diode. Nung pag-test ko sa out ng bridge na diode, wala akong na-detect. Yan, kita nyo. Dapat mayroon nanditong positive, negative. So hindi ko lang alam kung ilang voltahe. So basta. Tapos iniisi ko siya, tinik ko kung may input na AC. So wala din. O yan, dito mayroon. Paglampas dito sa capacitor, wala. Yan, kita nyo. Papunta na yan sa diode. So nung hindi pa papuntang capacitor, mayroon siyang AC source na 220 plus 220. Tapos nung papunta na dito sa ano, sa diode, wala na siya, zero na. Yan. Yan, nagti 3.6 volts na lang na AC. So sabi ko, sira tong capacitor. Kasi wala tayong makitang part number nito, kaya hindi ko talaga malaman kung ilang value nito. So ang ginawa ko, kumuha ko ng capacitor na pang electric fan. So ginamit ko muna yung mababa, yung 1 UF. So pwede nyo naman taasan kung gusto nyo maging bright yung display. So tinis ko yung ano, yung diode, hindi talaga yan shorted. Inulit ko pa para sigurado ako. Hindi naman, kaya inisip ko rin kasi baka hindi gumagana yung capacitor, baka may shorted na diode o shorted to diode. So sinigurado ko hindi naman talaga shorted. Yan, nakakonect naman yung wire papunta dito sa diode yung isa, tapos yung kulay black dito yan nakakonect sa capacitor, papunta na yan dun sa diode. So sana nag-gets nyo, hindi ko kasi nilapit yung camera, kaya hindi nyo siguro na iintindihan masyado yung sinasabi ko. Basta dyan sa kulay black tapos red na wire, AC source yan. Yung red nakadirekta na dun sa isang paa ng bridge na diode. Yung black na wire papunta dun sa capacitor, isang paa ng capacitor,
Tapos yung isang paa ng capacitor naman, doon na sa bridge na diode. So, nagets nyo? Yung red, nakarekta doon sa isang paa ng capacitor. Tapos yung black, yung red pala, nakapunta doon sa diretso ng paa ng bridge na diode. Isang paang bridge na diode sa AC niya. Tapos yung black, papunta sa capacitor, isang paa. Tapos yung isang paa ng capacitor, papunta doon sa bridge na diode naman na isa. So, kumuha ako ng 1 UF. So, kumuha ako ng 1 UF na capacitor. Kasi hindi natin alam kung anong part number ng capacitor na to. Kasi wala siya nakalagay nga. So, mahalata nyo naman, kung walang problema yung voltmeter, gagana naman yan. Pag gumana siya, pag nakita nyo yung display nyo hindi masyadong bright, pwede nyo taasan 1.5, 1.7 to. So, depende kayo na lang bahala. So, ako dito, ginamit ko muna itong 1 para mababa. Kasi hindi ko nga kabisado yung nakalagay dyan kasi walang part number. Wala tayong guide kung anong kailangan natin. Kaya, ginamit ko muna yung mababa. So, tiningnan ko na lang siya. So, 1 UF to mga ka-G-lovers ha, 450 volts yung nilagay natin. So, pwede naman 250 volts. Kaya lang, hahabol yan dun sa input or sinet mo na setting dun sa sa tawag yan, sa transformer. Kaya ginamit ko yung 450 para may allowance. Baka delikado rin kasi talagang sumubra ng 250 voltahe, delikado rin. So, nung tinesting natin mga ka-G-lovers, yan, kita nyo, lumabas na 218, gumana na yung voltmeter natin, 219. Ito yung out. Tapos yung pag pinindot mo, in na, ang naka-in niya, 222 volts. Yung out ay 217. Yan, 218, 19. So, okay na to. Next naman na mga ka-G-lovers, tuturo ko sa inyo kung paano siya i-calibrate. So, yan o, kita nyo. Okay na siya, diba? So, kung nakukulang kayo sa bright, pwede nyo taasan yung capacitor. Ganyan yung setting ko. Nakalagay na siya. Nilagyan ko na lang siya ng strap. Yan, para hindi siya matanggal. Yan, nakita nyo na yung connection ko ng capacitor. Yan, ito yan, yung pinalit natin. So, bali dito, nahirapan ako pag-calibrate nito o pagdagdag bawas kasi iba pala yung design nito. Pag naka-on pala siya na pinipihit mo siya, hindi siya dumadagdag. Kaya ang ginagawa ko, ino-on, off ko siya. Diba yan? 234. I-off ko naman siya. Kung gusto mo siyang bawasan, papuntang kaliwa ko yata. O papuntang kaliwa ko. Yan o. Pihitin mo yan papuntang kaliwa ko. Pabawas na rin yan. Pag papuntang kanan ko, yan, pataas na rin siya. So, hinanap ko na lang yung tamang setting. So, mga ganyan, 225 o 227. Depende sa gusto nyo. Pag gusto nyo pataasan, papuntang kanan. Ay, mali pala. Baliktad. Papunta pala kanan yung pabawas. Ayaw, tama. Papunta pala kanan yung pataas. Yan, 247. Yan, pabalik nyo dito. Yan, pabawas niya ng voltahe pakaliwa. Yan, pag inon mo siya 228. Yan. So, siguro pwede na to or pwede kung bawasan ko na lang mamaya. So, tinuro ko lang sa inyo kung paano siya i-calibrate o paano siya dagdagan yung voltahe o bawasan yung voltahe. Kasi yun yung ginawa ko dito. Pihit-pihit nyo lang on and off para ma-reset. Yan. Kung gusto nyo maging bright pa yung display ng segment nyo, taasan nyo yung yung capacitor, mga 1.5, 2, so mga ganun. So, okay na ito mga ka-G-lovers. Yan, okay na, gumagana na yan. Tingnan nyo, ginalaw ko yung servo, gumalaw na rin siya. Yan, 256 yung settings ko. So, sana meron naman kayong natutunan sa tutorial natin na to. So, maraming salamat sa laging pagsubaybay sa ating channel.